Yan mga lods, umpisa na po natin ang preparing para sa pagpapaligo ng ating mga Nox. So gamit po natin dyan ay wash out baka naman pinapangarap ko mag-sponsor nyo. Yan, so ngayon ay habang ako'y nag-prepare dyan, nilinisan ko muna yung paglalagyan ng dalawang scratching para kahit paano wala silang matutukan o kahit anumang bagay o anumang hindi ka nais-nais na dapat nilang tukain. So ngayon nagpa-shout out. Yun. Shout out kaya sa sponsor ng aking t-shirt, Dubai. Dubai na yan. Shout out kay Ninang Emeng. Alright. So ngayon, papaligo tayo ng manok. Ito yung una. Namamaga ang mukha at paa. So namamayat na siya. Tapos after liguan, mamayang gabi punta tayo. So umpisa na natin ang experiment. Ngayon po ay inumpisa ko na po siyang ilublob. Ayan po, ang nararamdaman po niyan ay may paga sa paa at yung kanyang hindi malaman kung kuray sa ano, namamaga ang kanyang muka. So nilublob natin dyan sa kanyang balde na may lamang tubig na wash out ng kanyang sabon. So ginastusan ko muna siya para mambalik ang kanyang balibo at sa tingin ko parang siya po ay naglulugon o starting ng lugon niya. Buto na lang po ay nakakuha na po tayo dyan ng materyales. Siya po ang ginawa kong materyales. So yung pangalawang dako naman po, dito tayo sa black melsim. Ayan. So ito naman po ay pabalik-balik ang kanyang sipon. At parang malala na rin po. At may amoy na. Kaya bumili na rin po ako ng bacterim para turukan siya mamaya na konti. Iyon, inumpisan ko na nga po ang paglunod sa ating pangalawang manok na Black Melsim. Yan pong manok na yan ay lahi po ng kay Kano Mark Aldabe. Shoutout sa iyo pare. May natira pa akong manok. At ito naman po ang aking 3 times winner na si Wilson. Yan po ang nagmula po yan kay Tio Bina na tsuhin ng aking asawa. Ayan. Siya po ang nagbigay po sa akin niya na 3 months old, babae at lalaki. Diyan po ako nagsimula mag-alaga ng manok. So nasa 3 years na po ako nag-aalaga ng manok. Marami pa akong gustong may matutunan at may malaman sa pag-aalaga ng manok. Kaya pinasok ko po ang buhay breeding. Ayan po, ako po ay walang kakayanan bumili ng magagandang mamahaling materyales kasi nga po unang-una ay kulang pa ang aking kaalaman sa pag-aalaga ng manok. Kaya hindi po ako nangangas bumili kasi nga wala rin po akong pambili. So ito naman po ang manok na to ay lemon sweater. Ito po ay nagmula kay Noel De Vera. Yan po ang dati kong supervisor ng outbound ng DHL. Siya po, ako po ay inbound, siya po ay outbound. Kumpare ko po siya. Siya po ang nagpalawag sa akin ng manok na yan. May kasama pong inahin yan. So kasama ang palad, namatay po at hindi ko na po naagapan. Kasi nga kulang pa ako sa kaalaman sa pagpaalaga ng manok. So halimbawa, tulad ng trouble, ayan. So yun, nagpapasalamat pa rin ako hanggang ngayon. Nasa akin pa rin tong manok ni Sir Noel. Sir Noel, maraming salamat po sa inyo. Shoutout and God bless. Yun, wala man ako kaya nang bumili ng mamahaling materyales. Siguro sa tingin ko naman, ang pinakapuhunan ko lang dito ay sipag at tiyaga at wag susuko at ipagkakaloob sa atin ng Panginoon yan. At samahan po lang mamaya tayo ay magpupurga. Pakita ko sa inyo yung mga prato. Yung huling niliguan natin. Ito, magagamit pa natin ito pan-disinfect ng ating pulungan. Right. Ang sinabi ko sa inyo, ito po ang mga anak ng aking huling niliguan. Butit umabot sa kanyang paglugon. Naiwan naman ako ng kanyang mga anak. Ayan. Napapansin nyo, magkaiba ang size nila. Yung maliliit ay day old pa lang. Going pa lang sila, 3 weeks. Yung malaki naman sa 14, 1 month old na sila. Yan. Puro tandang na po yan. So sa maliliit, di pa tayo nakakapag-filter. So yan, hanggang dito na muna. Update ko kayo mamaya bago ako magpulga. So may naalala pala ako after ko magpaligo. Pwede pala natin siyang turukan ng doctrine. Doon ang may isip ko silang pabalik-balik. Gagamitan natin ng DIY. So ang katulong kasi dito ang aking anak. Shoutout kay Prince Kanila na yan. Yan lang po ang pangalawang anak. So Prince, so yun, inumpisahan na nga po namin ang aking pangalawang anak ang pagtuturok sa aming mga anak. At ginamitan ko na nga po siya dito ng ginawa kong galon para
kahit paano po ay safety kung sakali man pumiglas po yung manok natin, hindi po sila mabalian, at para makaiwas na rin po sa disgrasya. May pagkakataon na pwedeng pagsipa ng manok natin ay mapasala, mapasaksak sa iba ang syringe, mas unsafe naman po. Ayun po, para ayun po ang nakita kong idea. Kung wala man akong katulong niya, kaya ko po siyang gawin mag-isa. Mamaya pong gabi tayo po ay magpupurga. Muna mga Daddy Lods.